Makakausap natin ang public health epidemiologist na si Dr. Troy Hepte. Magandang gabi po sa inyo, Doc. Magandang gabi, Cheryl and Ed. Good evening po. Doc, may ilang pong ekspertong kumikwestiyon dito po sa safety nitong bakunang gawa po ng Russia dahil 2 buwan pa lamang daw po itong sumalang sa human testing. Usually po, gaano po ba katagal ginagawa ang bakuna? Kasi may mga reports po na lumalabas na kahit na marami pong mga kumpanya ang naguunahan na makadevelop nitong vaccine, ay sinasabi pong mga 12 to 18 months pa rin daw aabutin. Yes, Cheryl. Kailangan talaga natin ng mahabang panahon para mas masusi nating mapag-aralan kung ano yung mga candidate vaccines na ginagamit. Sa kasalukuyan panahon, ang WHO na-mention nila na meron pa lang tayong 6 na vaccines na nasa phase 3 trial pa. So, may mga iba pang vaccines na inaaral na nagpo-proceed siya gradually papunta dun sa phase 3. So, in phase 3, ito yung inaalam natin kung ito ba yung magiging epektibo itong mga bakunang na inaaral. So, inaabot din ito ng matagal kasi hindi lang kailangan kasi sa isang lugar, pero kailangan din makita natin na kung sa ibang bansa, magiging applicable din itong mga findings dito sa mga bakuna na ito. So, kailangan talaga natin ma-emphasize na dapat mapatunayan at dapat yung scientific evidence para masabi natin maging epektibo at yung ligtas yung kung ano mang gagamitin bakuna sa COVID-19. Doon sa nakaraan nating experience ng H1N1, nagkaroon din tayo ng vaccination campaign at talagang inabot din ng at least 6 months bago nila nailabas yung bakunang ito. So, talagang kailangan natin hindi lang mapakitang epektibo, kailangan talaga natin makitang ligtas or safe yung vaccine na ito. So kung sinasabi po dito sa mga reports na 2 buwan pa lamang po ito, yung sa Russia, medyo kaduda-duda po or parang alanganin na magamit ito agad? Or ito po bang yung 2 months na sinasabi ay ganun na baka agad matatapos ang clinical trial sa human? Kasi di po ba, sa hayop mo yan, muna yan, tapos clinical trial sa human, few dozens, and then after that, several hundreds, and then kailangan thousands of people. Yes, Sharon. Bale, actually, sa isang banda, kinalulugod natin na may ganitong mga balita na nagkakaroon tayo ng mga pang-discovery o itong mga pagkakaroon ng mga bagong paraan para masugpong natin itong COVID-19. Ito yung parang gusto natin mangyari na magkaroon talaga ng pagtutulungan yung mga iba-ibang scientifico, mga doktor, researcher, sa iba-ibang mga bansa. Sa pagkakasabi ko na yun, kailangan natin mapaalala sana dito sa bansa ng Russia na sana mas maging transparent ba o maipakita nila na kung ano yung mga datos nila para masabi natin na pwede maging consistent o reliable yung mga findings natin. So nananawagan ulit ang WHO sa kanila na kung maaari lang din ipakita nila kung ano yung kanilang naging mga methodology at yung kanilang ganong karami ang na-test na mga napabakunahan at yung naging resulta. So talagang mahabang panahon to Yung nabanggit ko yung dami lang ng tao, kailangan talaga natin mapakita na very consistent yung findings. Hindi sa iilan lang, pero kailangan natin mapakita na very safe ang margins ng natin, paggamit ng vaccine. So talagang inaabot talaga ito ng at least a year or even more than a year pa nga. Sometimes it will take a year and a half. Sinuwerte lang tayo dun sa H1N1 vaccine natin dahil sa nung lumabas itong pandemic noong 2009-2010, meron na kasi tayong technology din sa influenza vaccine. So, ginamit lang natin yung technology na yun. Pero itong COVID-19, iba yung teknolohiya at iba yung mga kaalaman na kailangan ma-develop pa to. Kaya it will take some time, Cheryl. Doc, if I may just squeeze it, kasi itong Sputnik na dinevelop ng Gamaleya, from the literature that I've read so far, parang they've only tested it on 76 people and they've only tested until phase 2 ng clinical trials. In fact, their phase 3 is only supposed to begin either today or tomorrow for 2,000 individuals in Russia, Brazil, UAE, Saudi Arabia, and I think Mexico, and possibly the Philippines. So given those numbers po, magte-test pa lang sila ng clinical trials ng phase 3 for 2,000 beginning today or tomorrow.
With that po in mind, is that how it's really done? Hindi ba dapat at the very least hanggang phase 3 matapos? And Yes. also several companies already in phase 3 of their candidate vaccines. Yes. As long as they find that the vaccines are safe, effective, and consistent yung findings natin with a lot of samples, yung maraming mga study subjects na nakikita nila na tumataas yung antibodies din sa against COVID-19 o kaya hindi sila nakakita ng side effects, that has to be consistently found. So, itong maganda yung simula itong ginawa ng company na naglabas itong Sputnik 5. Pero kailangan talaga natin na maipakita muna na yung findings sila mailathala, maipublish. Sa lahat ng mga bansa, meron silang mga regulatory authorities. Sa atin yung FDA. Kagaya sa US, meron din tayong FDA. Tinitingnan nila mabuti kung yung mga studies na ito ay will hold dun sa scientific scrutiny. So, hindi lang isa grupo ng scientists, pero iba-ibang scientists ang titingin nito at kailangan nilang mag-raise ng questions kung sakali man mag-flag sila na may mga warning about the effectiveness or the safety of this vaccine. So, hindi rin talaga ganun kadali at kailangan talaga natin ng gandang pagtutulungan between countries for the vaccine development. At kung sakali man nga po, sabi nga ni Ed, magsisimula na today or tomorrow sa ilan libong mga tao. 2,000 ang target. Kung sakali man po magpatuloy or maganda po yung kahinatnan niyan, yun nga po bang December ay posible? Yan yung natin, yung hinahangad natin at ito yung nasabi rin ng Presidente na sana kung magkaroon tayo ng breakthrough sa vaccine development. Pero once na mailabas natin itong vaccine na ito, kung ano ba yung maging safe, mapa Russia or China or United States or kung anong bansa man na nakagawa nito, kailangan talaga dumaan pa rin din sa mai-test dito sa atin, sa Philippines, para lang malaman natin muna kung ito rin ba yung maging epektibo para sa ating population. Iba-iba rin kasi yung population, iba-ibang mga bansa. Baka makakita tayo ng differences between kung ano yung effects ng vaccine nito. Kaya minamabuti talaga natin na magkaroon ng koordinasyon na yung mga bansa na nagagawa ng mga studies nito ay maimbitahan yung mga ibang bansa para makilahok dun sa studies nila. Para mas marami rin ang makikinabang din sa informasyon na makukuha natin across different countries. At Sa ganung paraan, pag mapaunlakan natin yung imbitasyon na tayo maging part ng study na yan, makakatulong yan para sa ating mismong mga doctors para makita nila kung ano mas mabuting vaccine among the different kinds of vaccines na lumalabas. At saka, Dr. Hepte, yan po kahit na maging successful kung ipapasok na yan dito sa bansa, sabi nga kanina ni Secretary Duque, ay may mga regulatory agency pa rin yan na pagdadaanan dito po sa Pilipinas na more or less, how long will it take for the government or these regulatory agencies para din po ma-approve ito or mapag-aralan? It takes some time din kasi they need to, yung vaccine manufacturer or proponents here in the Philippines, kunwari kung sino man yung mag-investigate ng drug na yan, they have to provide the information, the research studies, yung ginawa nilang mismong clinical trial dito sa Pilipinas na pumasa din sa mga research and ethical review. So it takes some time and hindi lang ganun kabilis yung mapakita mo na tumataas yung antibodies sa mga tao. Kailangan talagang makikita natin across different kinds of yung characteristics ng people sa matanda o sa bata o kung may makita tayong side effect, alam natin kung ano yung iiwasan natin na grupo ng population natin. At panghuli na lamang sa akin, Ed, at tama ho ba na once na pwede na po dito, ay pwede na po yan or ginagawa na nga sa itong clinical trial, sa young adults muna yan uunahin. Hindi pa pwede yung mga medyo may mga edad. Sinasabi parang hindi po siya pwede sa mga 55 years old pataas muna. Yeah. Doon sa pag-aaral, inaalam natin dun sa mga early phase ng mga vaccine trials kung anong grupo ang magkakaroon ng side effects. So inaalam nila kung ano yung dapat na dose. So
I think inaaral nilang mabuti kung anong necessary na age group para mabakunahan. Kung sa elderly, may pangamba sila na kung itong bakuna ay magkaroon ng side effects, malamang baka nga dun sa younger age group. Pero that's theoretical pa. Kailangan natin malaman dun sa mga early findings ng mga vaccines na nasa phase 3. At kung itong sa Sputnik 5 sa Russia, ay mapakita nila kung anong ideal na age group na ibigay itong vaccine, then we will learn much from that. Dok, kasi marami na-excite magmula kahapon nung i-announce ni Putin itong approval ng bakuna ng Russia, yung Kaputnik tuloy, Sputnik. Sputnik ba? Sputnik. Sputnik 5. Pero Dok, ano po, siguro as a matter of managing expectations, would it be correct to say na we shouldn't get that excited yet, that we should be very careful first kung anong magiging turnout ng further testing ng bakunang ito? Kasi for example, the President has already offered to have himself injected by the Russian vaccine. Yes. Personally, I will take the I will take kung ano man yung sasabihin ng WHO with regards to this, kasi WHO will try to carefully weigh kung ano yung kind of evidence and ano yung amount of evidence that will be available for us to recommend this dun sa mga regulatory authorities natin in different countries. We know that we are working on a fast timeline kasi nga lahat tayo nagmamadali kasi yung ating mga non-pharmaceutical interventions ng social distancing and mask can only give us so much parang confidence in our health systems. Kaya kinakailangan natin other public health options. And this particular public health measures, the vaccines, has time and again been proven to be very effective, except that we just need to be very, very sure na safe itong mga vaccines. Yung mga ginagamit sa mga bata, yung sa bakuna nila, yung para sa trangkaso, para sa rabies, lahat yung talaga demand sa years and decades of experimentation and continuous monitoring. Yun ang kailangan natin ma-develop din within our own healthcare system, that when we have the vaccine, we will call again on our public health officials, our doctors, to really come up with a good system of how to deliver yung ating vaccination campaign to those who really need it, and para magkaroon tayo ng hopefully yung mapababa natin yung mga kaso ng COVID-19 sa ating mga different regions in the country. Opo. Well, Doc, I suppose po kasi part of the concern dito sa Russian vaccine is that if there happens, God forbid pero if there's a bad side effect to this at hindi na i-test ng maigi, it could set back all vaccination campaigns of all vaccines. Maybe if something happens, something that is unfortunate that might happen na may mga side effects, this will just be consistent with what we have been saying na dapat talaga medyo cautious tayo on how we can proceed. We don't really know which will work and which among these different vaccine candidates will be the safest one. So we have to weigh carefully kung alin sa mga ito yung magiging kumbaga ideal para sa atin. Hindi naman kasi dahil sa meron na rin tayong vaccine ngayon at mukhang ito yung nauunang vaccine na maaaring maaprubahan eventually. Hindi ibig sabihin na yan talaga din yung magiging widely na distributed or widely circulated na vaccine na may bibigay natin. So kailangan lang talaga natin bantayan mabuti kung ano yung mga lalabas dito sa mga susunod na linggo, sa susunod na week, month for the vaccine. And if may magandang mga balita na ganito, hopefully magkaroon tayo ng parang information dissemination din across the WHO to the different countries kung ano nga ba ang totoong magandang maidudulot itong vaccines na pinag-aaralan natin ngayon. Okay, maraming salamat po Dr. Troy Hepte for joining us tonight.